Biological father niyo po ito, stepfather? Biological po. Hindi pa po doon 11 years old. Pagkapa po ako. Ginagawa niya na po ako ng kapastusan. Sana naman nakapagsabi ka ng totoo. Huwag mo naman gantuin sa akin. Diyos po. Yung pong baby niya na 3 years old, sabi niya anak niyo raw yung dalawa. Hindi naman po, sir. Paano kung pa-DNA test namin? Alam mo naman ko sino yung naging boyfriend na sa Boracay. Bakit ganito na? Maintindihin mo naman ako. Sabi ko sa kanya, pinili ko na nasa katawan niya. Kaya sinaktan mo po si Mama. Sabog ang ulo ko rito. Grabe ko, iniksabi mo na kasi yung totoo pa. Huwag mo na pahirapan si Mama. Importante sinungaling, Mama. Alam mo yan. Nakakausap niyo po, Idol, si Kyla. 22 years old po siya. At nirereklamo po niya, mga kapatid, ang kanyang tatay na matagal na siyang minumolest siya. Mga kapatid, nagsimula po ito nung siya ay 11 years old pa lamang. Nagbunga po ngayon ang kahalayan po ng kanyang tatay. Nais po niya sa tulong po ni Idol Rafi na masampahan po ng kaso ang sarili niya yung tatay. Idol, meron po silang anak ng kanyang tatay, 3 years old po. Meron na tayong ganitong klaseng kaso noon sa probinsya, and then si tatay nung pinunta natin, merong baril doon sa mesa, matanda mo yun? Opo. Sa Quezon din. Pina-rescue agad natin muna sa mga pulis bago natin inere yung kaso. Alias lamang po ito para maprotektahan po yung kanyang pagkakilanlan. Kyla, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, Sir Rafi. Okay, since 11 years old pa po kayo, Opo. ay minumolest siya po na inyong biological father niyo po ito, stepfather? Biological po. Oh. Sorry, Kyla, matanong ko lang. Bakit hindi mo ito nasumbong sa mama mo nung una pa lamang na meron siyang ginawang hindi ka nais-nais sa iyo? Sir Rafi, lagi niya po kasi ako sinatapos. Lagi po niya sinasabi. Masisira daw po yung pamilya namin. Mawala daw po si Mama. Si Mama po natin nagtatrabaho para sa amin. 7 po kami magkakapatid. Ako lang po ang babae. Hindi pa po doon 11 years old. Bakta pa po ako. Ginagawa niya na po ako ng kabastusan. Okay. Kailan po ito nalaman ng mama mo? Nito lang po, Sir Rafi. Ito lang. September po. Okay, so naitago niyo po ito for 11 years. Opo. Nasabi niyo sa mama niyo recently. Ano po naging reaksyon ni mama nung masabi niyo po sa kanya? Sir Rafi, tinawagan ko po siya. Sabi ko po sa kanya, Ma, isasabihin ako sa'yo. Nasa Bulacan po sila. Ako po nasa Manila. Tinawagan ko po sila. Sabi ko, Mami, sasabihin ako sa'yo. Please lang, maawa ka. Ikaw lang mag-isa. Huwag may sama si Papa. Sinasabihin ko. Pumunta po si Mama dito sa Manila. Sinabi ko po agad na, Ma, si Papa. Okay. Kapatid ko naman ako. Hello po, Tatay June? Hello po, sir. Okay, katabi niyo po yung misis niyo? Hindi ko pa kinakausap, umiiyak na po kayo, sir. Ba't po kayo umiiyak, sir? Wala po. Kasi po, Ano pong reaksyon niyo doon sa mga paratang sa inyo ng inyong anak? sana naman nakapagsabi ka ng totoo. Huwag mo naman gantuin sa akin. Diyos po. Nahihirapan na nga kami ni Mama. Gaganyan ka pa. So, ibig sabihin, sir, nagsisinungaling po itong si Kyla. Opo. At bakit po siya magsisinungaling? Ano po yung kanyang motibo? Ang dahilan kung ba't po siya magagawa-gawa ng istorya laban sa kanyang sariling tatay? Pinag-iwalay po kami ng mama niya. So, gusto niya maghiwalay na kayo? Opo. Yung pong baby niya na 3 years old, sabi niya anak niyo raw yung dalawa? Hindi naman po, sir. Hindi. Opo. Paano kung pa-DNA test namin? Opo. Pwede? Opo. Presi O'Donnell, Director, Business Operation, ECDNA. Ma'am Presi. Yes, sir. Dito First time lang ito namin gagawin. Since magtatay sila, naturalmente, yung DNA yata lalabas na positive si tatay or hindi. Anong explanation mo dyan? Kasi ipapadinay test natin to na sabi ni tatay, hindi raw siya yung baby nung 3 years old na anak ni Kyla. Ang sabi ni Kyla, siya. Ngayon, ang worry ko lang dito, mag-ama sila di natural sa DNA, lilitaw na yung bata, nandun yung dugo ni tatay.
kasi siya yung tatay. Well, ang requirement po namin for this case, sa particular na case na ito po, kailangan matest din yung nanay. Yung paternity test po will confirm kung siya nga ang tunay na tatay or hindi, even with this specific case po. Yung nanay ng bata, sir, opo. Okay, so yung nanay ng bata at saka itong tatay ng bata, na tatay mismo nitong si Kayla, pareho silang i-DNA test. Yes, sir, together with Miss Kayla. Okay, so tatlo sila. Unlike before, ang tinetest lang yung father and then yung baby. This time, tatlo, father, mother, and baby. Yes, required po for this specific case, sir. Para ma-identify po kung ano pong DNA ang namana ng bata sa nanay niya. And then, it will accurately conclude kung tatay or hindi po yung alleged father. Tayo, human beings, inherited their DNA from both parents, mother and father. Okay. With participation po ng nanay, ma-identify po ng laboratory yung namana ng bata sa nanay niya. And then the rest, yung 50% na remaining will be matched sa alleged father tested. Kukunin mo na yung 50% ng DNA na magsasabing ang nanay, itong si Kayla. And then 50%, lilito doon kung talagang ang tatay, itong suspect, lilito doon 50 nanay, 50 sa suspect, boom, equals to si tatay nga talagang father. It will show po kung siya nga talaga yung tunay na tatay ng bata through paternity test with the inclusion ng mother. Pinatesting natin yung mother, pinatesting natin yung father, and then baby. Would that have the same result? This is a special case, sir, kasi po, it's a matter of incest. We are requesting talaga yung DNA samples ng nanay if really required. Halimbawa, sa ibang kaso na hindi mag-ama yung ipapadina test natin. Kunyari lang, sinalang natin parehong tatlo. Opo. Okay, would that have the same result or different result? It will have the result na accurate po kung ililito talaga kung siya talaga yung father, sir, or hindi. The mother's DNA samples will only be used as a reference. The DNA test will be run as a paternity. Yan po ang ikukumpirma ng DNA test. Okay. Very straightforward kasi yung DNA. Kung ni-request natin paternity test, yan ang iraran ng laboratory. To confirm yung relationship between a father and child, even with the participation ng nanay. DNA test is very specific, sir. Kung ano po yung ni-request na relationship, yan yung papatunayan ng DNA test. Ayun. Okay, sige. Silang tatlo po, ma'am, itong si Kayla, itong si alias June at yung baby, idadalhin po namin dyan sa inyo para itetest po silang tatlo sabay-sabay. Tama, ma'am? Opo. Yes, sir. Maganda po. Ma'am Presi, sobrang thank you, ma'am Presi, ng Okay po. ECDNA. You're welcome. Magandang hapon po, madam. Nanay Devs, alias lamang to. Nay, ano pong reaksyon nyo sa sinasabi ng inyong anak ngayon na si tatay niya, na mister ninyo, ang father ng kanilang, ng baby niya ngayon, ni Kayla, at ang sabi naman ni mister mo, gusto lang daw silang paghiwalay ng anak mo. Gusto lang daw niyang paghiwalayin kayong dalawa ng anak mo. Ngayon, sinabi niya sa akin, hindi ako maniwala, sir, kasi alam ko kung paano siya mahalin ng papa niya. Dahil sila yung kahit sa isa naming anak na babae. Sabi ko nga, Joy, bakit kailangan pang mangyari na ganito? Alam mo naman kung sino yung naging boyfriend mo sa Boracay. Bakit ganito na? Ang sakit kasi, sir, idol. Okay, so ang sinasabi niyo po, ma'am, may boyfriend si Kayla Opo, sa Boracay po. sa Boracay. Alam At, ko yan, so sir. parang insinuation niyo po na ang nakabuntis sa kanya yung boyfriend niya sa Boracay? Parang ganun po, sir, kasi sinabi ko sa kanya, sabi ko, paano magiging si Papa mo? Nasa Boracay tayo na 2017, nagtatrabaho tayong dalawa. Panggabi ka, day shift ako. Paano mangyayari yun, na? Sabihin mo kasi yung totoo na, kasi wala na kami makain dito. Papa mo lang hinihinga namin ng pangkain. Bakit yan, ma? Please, hindi ko sabihin sa Ate Pai. Pumayag naman ako na kayo naninig, ha? Pumayag na ako. Bakit umabot sa ganito na?
Wala hindi to, ma. Maintindihin mo naman ako. Iniintindi kita na. Dito ko sa gitna. Sa kita bilang isang ina. Bilang asawa. Ay, papa. Minsan na lang yung trabaho ng babae pa. Sabi ko sa kanya, pinigay ko na nasa katawan niya. Sa'yo sinaktan mo pa si mama. Sabi ko, pwede naman natin mag-usapan sa nangyayari at nilanak mo ako. Ang ulit pa yan eh. Wala na nakalak ako. Nagbababae. Nagulat kami yan. Nay, halimbawa na lang, lumitaw na si tatay talaga ang father, ang ama ng baby. Handa na ho kayo doon. Ano po maging reaksyon nyo? Halimbawa, kunyari lang, na lumitaw sa DNA test na nagsasabi ng totoo si Kayla, maniniwala na kayo? At ano po yung gagawin nyo kapag halimbawa yun nga po yung resulta na nagsasabing totoo si Kayla? Ang hirap po kasi, Idol, sa isang situation po, asawa, anak, lahat sa akin. Hindi ko na alam, Sir Idol, kung ano ang gagawin ko talaga. Okay. Naintindihan kita, Nay. Siguro yung sa iyo, yung security, meaning pag wala na si tatay na kulong, wala ka ng trabaho, wala na magbubuhay sa iyo. Wala po mabili ng gatas yung mga bata, dalawa po yung nagagatas. Pero ma'am, hindi lang naman si Tatay Jun ang magiging pinaka-buhay mo na siyang pwede mo lang asahan sa iyong mga pangailangan. Kami po pwedeng tumulong sa inyo. Ako po, for one, pinapangako ko sa inyo kapag nakulong po si Sir Jun, kung halimbawa, kung kunyari lang, halimbawa siya po ay guilty, kapag nakulong po ito, tutulong po ako, magbibigay po ako sa inyo ng kabuhayan. Promise po yan. Nakikinig at nanonood po ng napakaraming netizens ngayon. Sasaluhin ko po kayo. Bukod pa sa akin, nandiyan pa po yung gobyerno na pwede makatulong. Di ba ma'am? Mami na po yan sa akin. Humihingi po talaga sa akin. Napakabait na marami nagchat sa akin. Napakasama mo daw. Ako daw yung hindi nagpaka-ate sa kanila. Ang tagal ko po tinago lahat. Kaya ayoko sabihin sa kanila. Sa Rafi, ako yung nahihirapan. Lahat po ng pambababoy ginawa niya sa akin. Ngayon na po ako nagkalakas ng loob dahil sa anak ko. Takot na takot ako mangyari sa kanya. Victim blaming yung nangyari sa iyo. Ganito na lang po. Nay? Okay, papadinitest po namin si tatay, yung etong si Kayla at yung bata. At mag-ready kayo, Nay. Pwedeng nagsasabing totoo si Kayla, pwedeng hindi. Maring tamang sinasabi nyo na boyfriend niya sa Boracay, maring talagang si tatay o yung asawa mo talaga ang father ng baby. Nag-guess nyo po? So mag-ready na po kayo kung ano pong resulta. Handayan yung sarili nyo. Nangako ako sa inyo, Nay, na kapag halimbawa lumitaw na nagsasabing totoo si Kayla at kinasuhan po natin tong si tatay at nakulong. Ang problema mo, di ba kanina, paano na kayo? Sino nang papagata sa inyong mga anak? Andito po ako, Nay. Sasaluhin ko po kayo. Sasaluhin ko po yung mga baby nyo. Bigyan ko kayo ng kabuhayan. Promise. Okay, Nay? Maliwanag? Ako po, sir. Hirap na ako, Idol. Tatay Jun, Opo. anong reaksyon mo? Ano kaya magiging resulta ng DNA test? Yung ba'y lalabas na negative, hindi ikaw ang tatay, o lalabas yun na positive na ikaw ang tatay? Negative po, sir. Sigurado ka ron? Opo. Ba't kanina ka pa nakayuko? Ano lang po, sir. Masama ang loob mo dahil ba't ka pinagbintangan? Sabi naman netizen, umiyak ka ron ng walang luha. Sabi naman netizen niya na hindi po ako yan. Sabihin mo na kasi yung totoo pa. Napahirapan si mama. Alam mo yan na. Lahat ginagawa ko sa iyo. Papababoy mo sa akin. Lahat. Lahat. Pwede mo mabudget sa akin. Kinuha mo na. Lahat naman. Huwag kang sinungaling. Alam mo yan. Sabi gusto ko buhay pa. Medical legal yung anak ko para ma-share ko pati siya safe na mga buhay pa. Medical legal yung anak ko. Dahil po natatakot ako. Kinuha ko po yan, sir. Okay. Tapos takot po ako sa katotohanan. Paano yung anak ko? Alam niya yung totot. Sabi ko, ano yun? So ang sinasabi mo, baka pati yung anak mo, minolest siya rin ito? Opo, Sir Rafi. Gusto ko lang po ma-sure yung kaligtasan ng anak ko. Sasabog ang ulo ko rito.
Sir Sasabog ang Rafi, ulo ko kunin nito. ko po sa akin. Gusto ko po ipunyag lahat-lahat. Sige. Ipapamedical legal natin yung baby mo. Sige, good yan. Sir Rafi, Ito na, yung sa akin. Kayla, ngayong araw na ito, habulin namin. Saang lugar ka ba? Huwag ka magsabi ng street. Nasa Manila po ako, Sir Rafi. Sa Manila, okay. Sige. Okay. Pupuntahan ka namin ngayon mismo, padala kong reporter para ipamedical legal natin yung baby mo sa mga taga DSWD. Kasama ang DSWD at saka yung Women's and Children's Desk ng PNP. Sir Rafi, wala po yung baby dito. Nakailan na Okay. Bulacan po. Odette, tawagan natin yung DSWD at saka yung PNP, sunduin yung bata. Pasundo na sa Bulacan. Tawagan mo yun, no? Women's and Children's Desk ng Bulacan. Sorry na, baka lalong sasakit ang dibdib mo rito. Pasensya na. Ang sinasabi po ng anak nyo si Kayla, ito raw yung 3 years old na anak niya, na apo ninyo. Opo. Alam na raw yung mga ng mga salita. Marami na raw alam ng mga malalaswang salita at alam na raw yung mga description ng mga ari ng lalaki. So parang meron siyang insinuation na baka pati yung anak niya ay ni-rape din ng mister mo. Hindi po, sir. Ganito po yan, sir. Kinuha niya ng 1 buwan yung bata. Nak, kinuha mo na 1 buwan. Nagsasama kayo ng kalibin mo na yan na sinita. Alam mo yan? Baka nakikita yung ginagawa niyong dalawa dahil nasa gitna yung bata. Nak, Hindi ito po yan, Mama. Alam ko yan. Alam mo yan. Huwag naman pala yung bata. Alam ko kung paano yung mahalin ng tinuturuan ka ni Jennifer. Okay. Nanay, ganito na lang po. Papasundo po namin yung baby dyan. Nay. Okay, Nay? Yung apo nyo, pasusundo po namin sa mga taga DSWD o MSWD and then sa PNP para i-medical legal po yung bata. Okay? Opo. Good. Ngayon na po, ngayong araw na ito. And then, ipapadinay test po namin si mister nyo, anak nyo, at saka yung apo nyo. Okay? Ganun po muna. Sige. Mamatay Okay. na ako sa sinagawa mo sa amin. Colonel Ramil Santos, Chief of Police ng Kalumpit, Bulacan. Colonel, sir. Opo, good afternoon po. Opo. Meron ba kayong Women's and Children's Desk, Colonel? Opo, meron po kami 24 hours, meron naman po kami. Ay, salamat. Colonel, meron po kaming ibigay na address off-air para sunduin niyo po yung isang 3-year-old na baby doon na possible na minolest daw po ng lolo para ipa-check po natin sa mga taga-Women's and Children's Desk ninyo, doktor dyan, at saka mga taga-DSWD, Colonel. Pwede ho ba today, pasundo po natin, Colonel? Sige po, saan po lugar po ba yan? Bulacan po, Colonel. Sige po, pakitext na lang po para Opo. maano namin. Sige po. Salamat po, Colonel, Sige sir. po. Sige po, welcome po. Sige po, okay. Nay, susundin muna yung apo nyo and then isusuri. Okay, Nay? Sige po. Opo. Alright. Kayla, Sir Rafi, ayoko na po makita yung mga pagmumukha nila dahil po sa mga chat nila sa akin ngayon. huwag mo muna intindihin yung mga chat. Kaming bahala niyan. Pagkababa nito, marami pa kami mga tatawagan para ma-secure ka. Sir Rafi, Okay. Sige. Anyway, nasa Manila ka naman. Marami kaming tatawagan sa Manila na para ma-secure ka, okay? Di ko po sure kung tatay ko talaga yung dahil sa kademonyo ang ginawa niya sa akin, Sir Rafi. Sige. Kayla, kaming bahala sa'yo, okay? Pero first things first, yung baby mo muna. Sir Rafi, isipin niyo lahat ng pambababoy na pwedeng gawin sa babae, ginawa niya sa akin. Kaya nga yung baby mo muna, pull out namin agad-agad ngayong araw na ito, okay? In a few, probably in a couple of hours, okay?